Ay nako, good morning mga paps. Ganda ng araw ngayon. Tanaw ang bundok. Nandun yung ano natin, rig natin. Pinarahin muna natin doon kasi nagpipintura dito mapinturahan. So ngayon, walang magawa. I-repair na lang natin yung ating project car. Project car kuno wow. Okay, sige. Natin ba tayo? Okay. Kasi recently, mga almost a year, 2 years gano'n na-stock tong ating sasakyan. Yung alarm niya, yung power locks niya, nagkanda problema. Pag nilalock mo, hindi sumusunod. So, door pin. So, ibig sabihin, may problema yung ating actuator. So, i-check natin. Okay, check natin. Pero dati yan, pinalitan ko na last week. Hindi ko lang na-cover. Pinalitan ko na lahat ng actuator niya. So, pakita ko yung actuator. Para lang po ito sa mga newbie, sa mga bihasa. Alam nyo na yan. Okay, so pag nilock ko siya, ito. Lalak natin, no? Ito, nakikita nyo po ba ito? Yeah. Yan. Nakikita masyado Labas na natin. Pasok tayo sa loob na lang para sure ball. Okay, so ilalak natin, paps, Ilalak natin. Okay, so nag-lock siya. Okay naman, sumusunod pa lock. Pero kapag i-unlock mo, ayun, hindi siya tumataas masyado. So tendency, hindi mo may bukas. Ayan, ayaw bumukas. Kailangan mong itaas ito para mabuksan. Ayun, buksan yung pintuan. So ulitin natin. Lock. Okay, so hindi mo mabuksan, di ba? Hindi mabuksan. So i-unlock natin. Ayaw. Okay. Ayaw mabuksan. So ngayon, taas natin to para mabuksan. So pag ganyan, i-check natin yung actuator kung ano ang naging problema. Baka hindi niya may tulak maigi or may hindrance doon sa loob. So ito, napalitan ko na lahat ng actuator nito last week. Hindi ko lang na-cover yung video. Ngayon, hindi sumusunod itong isa, itong nasa rear right side na na pinto. So ito bubuksan natin ngayon para makita natin kung ano problema. So most probably yung actuator hindi niya maitulak yung tumutulak dito sa door pin. Hindi niya maitulak maigi. So baka may humaharang. So yun ang gagawin natin ngayon. So tara mga paps, buksan na natin. I-ayos muna natin, paps, yung forma niya. Kasi alanganin para ma-access natin yung likod. Okay. Luwag na, paps, yung ating workstation. So pwede na natin siyang galawin dito. Okay. So walang tayo ng tools. Iurong na rin natin tong EG natin doon kasi maluwag pa dito sa likod Okay. So actually kasi yan, tatlo dati yan nakapark dito. Yung Pajero nasa harapan. Kaso dumami yung gamit dito sa likod. So medyo hindi nagkasya. So ngayon, urong ko na lang kasi dito yung may gearbox yung si Bruno natin tsaka si Chico. Para dyan na sila gearbox sa harapan. Pasintabi po sa mga kumakain. Sorry po. Okay, so i-move na muna natin mga paps. So nandito tayo, paps. Sa pagbukas ng ganito, kailangan lang natin itong Phillips screw. So meron siyang rito, tornilyo rito. Meron siyang tornilyo dito pag binuksan. So tanggalin muna natin to. Okay, so tanggal na, paps. Hilahin na natin to. Yan lang yan. Hila lang ng konti. Okay, tapos meron siyang
hook dito. Ayan yan, ito. Kakayurin mo lang, kakawitin mo lang yan. Okay, kawitin natin. Okay, so since natanggal na natin to, sunod natin to. Ito, clip on lang to. Lahin mo lang siyang ganyan. Medyo makapit lang dito. Dito banda, ayan yan. Merong naglalak dyan So tutusukin lang to, tapos hila. Pero natusok ko na yan kanina. Ayun. So tanggal na. 2 down. Tapos may tornilyo siya dito. Tornilyo ito ng power switch, power window switch. And so ito, inulit ko para sa mga newbie lang, yung mga may bigote dyan na 96 to 1999 o 2000, pareho lang naman sila SR body, pareho lang din naman ng bukasan yan. Honda Civic. Okay, tapos ito, may hila na yan. Since natanggal na yung tornilyo, hilahin mo na to. Sorry, one man army tayo Okay, so since natanggal natin to, meron uli isang tornilyo dito, isang tornilyo dyan. So all in all, 4 na tornilyong kakalasin natin. So isa pang tornilyo uli dito. So nandun yung tornilyo, natanggal na natin, pero ayaw mahugot So ang gagawin natin, ito clip on lang ulit itong mga nasa ilalim na to. Pati yung mga gagawin natin, hihilahin lang natin to. Ayun, ganun lang. Ayun, tapos to, tatanggalin natin yung pagkakasaksak na itong power window switch. Alright, so natanggalan natin itong power window switch, nakakabit dito. Gawin natin, hilahin lang natin na ganyan. Hila, tapos pataas. Ayun, oops. Okay. Tabi muna natin dyan sa tabi. Okay, so nandito banda, actuator niya. Nga pala, para sa mga bigote ninyo na syempre may kalumaan na, wala na mga plastic yan So try nyo bumili ng plastic cover. Tapos ihulma nyo rito. Ilagyan nyo pa rin para yung soundproof ba. At least may soundproofing pa rin siya. Hindi siya maingay sa loob. Yun Okay. So ito na yung ito na yung actuator. Yan. So ang nangyayari kasi diyan, hindi niya na itutulak siguro. Hindi niya na itutulak pataas. So ganyan kasi yan Pag nilock mo, lock, unlock. So may most probably hindi niya maitulak ng maigi or diba? Nakakabit na ba ito? Oh, hindi nakakabit pala. Okay, so yun ang naging problema. Napaka-easy. Ito pala, ayan kita niya Paps, yung guide niya, hindi pala nakakabit dito. So maaring kumalas. So siguro ako na rin may problema dyan. Hindi ko na ibalik ito. Ayan. So itulak lang natin. Yun Malamang may tutulak niya na papunta yan, papunta pabalik. Pero just in case magkaroon kayo ng ganyang problema, so most probably actuator may problema, hindi niya na maitulak pabalik. So pero hindi pa rin natin alisin yung posibilidad na yon, ilalak unlock pa rin natin. Sana isusi natin, tignan natin kung may tataas niya tong door pin, may tataas, may bababa niya. Okay, sa ating harapan ngayon, hawak natin ang isang remote. Okay, so i-lock natin, lock. Ayun, so bumaba siya, unlock, tinutulak niya. So ganun yan. So pag nilock mo, hihilahin niya ang actuator. Ayan, hilahin niya. Pag in-unlock mo, itutulak niya naman para ito. Tulak niya naman yan. Okay, so the only way para matesting yan kung naitutulak niya papunta pabalik is kailangan natin ibalik ulit itong sidings niya. Kasi pwede naman natin iganyan, tas ipunta rito, isarado. Most probably, mangyayari yon. Perfect yan. May sasara, may bubukas niya yan. Pero kasi, kailangan nating i-testing nang nakalagay yung kanyang sidings. Okay. So, ngayon, pag nailagay na natin at okay na, di well and good. Okay na siya. Wala na tayong gagawin. Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, nagkataon lang tong ating actuator is okay pa pala.
So nagka-problema pala rito, hindi ko lang naibalik to, yung guide niya. So medyo mataas siya. So baka sumasabit doon sa sumasabit doon sa sidings niya kasi mataas eh, andito siya kanina. Yan oh. Okay. Kaganyan, yan, kaganyan kanina. So di ba? Konting ganyan, malaking diferensya yan. Baka ito sumasabit doon sa sidings. Ngayon pag binalik mo ng ganyan, di ba? Siguro mga ilang millimeter din yung may pupuntang ganun doon. So hindi na yan sasabit. So try natin ngayon, balik natin ulit. Okay? So ito yung actuator, good pa actuator natin. Makakabili ka niyan sa online, siguro mga 189 pesos isa. Mga hanap kayo ng pinakamura at yung magandang review pag bibili kayo. Yun. Okay? So lahat ng actuator nito napalitan ko na except ito. Papalitan ko sana okay pa naman, mukhang okay pa. So saka na. Ibalik muna natin to. Ngayon pag talagang ganun pa rin ang problema, baka mahina na talaga to. Pero pagka itinutulak niya na tong door pin, okay na yan. So okay, balik natin. Yan, so ganun lang, puk lang. So ulitin ko, ang tornilyo nito isa, dalawa, tas meron pang pangatlo rito yung para mailak itong ating power window switch. Tapos isa rito para sa inner door opener. Okay, so ganyan na muna, naibalik na natin. So gagamit ulit tayo ng mahiwagang remote, sarado natin. Okay, lock natin. Okay. So hindi mo na mabuksan. Ito yan eh. So hindi natin mabuksan. Teka, lagyan na nga mo rin muna natin para makatotoo. Okay, yan mga paps. Ulitin natin. Take 2. So ito yung alarm. Remote. Ilalock natin. Lock. Okay, so hindi mo siya mabuksan, di ba? Okay, so unlock. Dapat ayan, naitulak niya na ng maigi. Kanina hindi na itutulak maigi yan. So try natin kung mabubuksan natin. Ayun, kumana. So yun na, nasolve ang problema natin. Easy. So nangyari pala, yung pinakita ko sa inyo kanina, kumalas doon sa guide niya. Kaya tendency, sumasayad dito yan. Kaya pag tinutulak na actuator para ito iangat niya yung door pin. Halimbawa, in-unlock mo, tutulak na actuator dito. Hindi niya may tulak kasi sumasabit dito. Konting millimeter o konting hibla, gagahibla. Pag nahirapan yung actuator, hindi niya talaga may tutulak to ng sagad. So tendency, hindi mo mabubuksan na ganyan. Okay, so isa pa. Lock natin. Alright. So naka-lock. Unlock. Okay, so ito tumataas na ng todo. Yan ang papansinin niyo. Okay. So yun. Sa kahit anong sasakyan naman halimbawa, nag-unlock, lock-unlock kayo ng sasakyan ninyo. Tapos, na-unlock yun na pero ayaw siyang bumukas. Titignan nyo yung door pin. Kung ganito yung door pin ninyo, iba kasi yung door pin nandito titingnan ninyo kung umangat ng todo, ikumpara nyo sa lahat. Kapag konti lang ang inangat tulad nito kanina, ibig sabihin hindi niya na itutulak maigi. So hindi niya mai-open yung yung lock ng pinto natin kasi ito nagsisilbing lock So hindi niya ma-unlock ng tuluyan. Kaya hindi niya mabuksan na ganun. Okay. So yun lang. Ganun lang kasimple. Okay. So balik na natin. Okay, so lahat in place na. Ito na yung pinaka last finale natin. Last na nga, finale pa. Ngayon lang meron siyang guide dyan. Ganyan mo lang dyan. Tapos yan. Tapos dito yung mag-snap maglalak. Ngayon mo lang, konting power lang. Yun ganun lang kasimple. Okay, so i-try uli natin. Lock. Yun unlock. Ay teka. Isarado natin yung pintuan natin. Lock. Ayaw bumukas. Unlock. Bumubukas. Okay. So yun. Okay. So na-check na natin lahat. Okay na yung alarm niya. Okay na din yung power windows niya. Kasi dati nagka-problema rin sa power windows. Hindi ko na na-cover yung na-cover yung paleto, yung video niya. So nangyari, hindi maiangat doon. Yun yung hindi maiangat dati na window. So nangyari, ito yan, halimbawa ito yung power window switch niya. Teka, try dito. Sana para na-share ko sa inyo. Yan, yung kaninang binaklas ko yung power window switch niya. So ang ginawa ko dati yan, binaklas ko yan. Tapos kumbaga tinignan ko yung kaloob-looban, corroded pala. So ang ginawa ko, niliha-liha ko, tapos bumili ako ng contact cleaner. Ayun, gumana. Ayun. So bago kayo magpalit ng mga power window switch ninyo,
Lalo kung na-stock yung sasakyan ninyo ng matagal, syempre nag-amag, nag-corrode, ayaw na siyang, tapos nung gagamitin niyo, ayaw nyo na kasi nag-stock up na siya. So check nyo muna. So ang ginawa ko dyan, chinek ko yan, binuksan ko talaga yan. Tapos pagtingin ko, corroded yung mga contact point niya. So yun yung niliha ko, tapos bumili ako ng contact cleaner, and then sinalpak ko, yun, nag-okay na. So ganun lang. Hindi ko lang na-cover. Okay, so ngayon, balik na natin to. Tignan natin ulit kung magla-lock siya. Okay, lock. Okay. So ayaw na siyang bumukas. Unlock. Yun, no? Bumubukas na. Okay. Okay na yan. So tignan natin kung may check engine. Siyempre, ang tagal na hindi ginamit eh. Sasakyan na kapag in-start ninyo, halimbawa ito, talaga isususi natin na susi. Yan. So yun yung check engine. Nakita nyo yung check engine dito. Diyan. Ulitin natin. Yan. Ayun, nawala yung check engine. So pag nawala yung check engine, tapos start kayo. Yun. Ibig sabihin good yun. So kapag ka namang nag-on kayo, kunyari, in-on ninyo, yung check engine na yun, hindi namamatay, hindi nawawala. Most probably, hindi siya magka-crank o magtutuloy na mag-umandar, magre-redondo lang yan. Or pwedeng magtuloy umandar, pero ang problema, may check engine siya, so kailangan ninyong hanapin yun. Okay. May mga iba naman sasakyan na hindi namamatay yung check engine hanggat hindi ninyo kinakrank yung makina. Tapos pag crank ninyo, umandar yung makina, tsaka lang siya mamatay. May mga ganun sasakyan. Pero, basta ang basehan ninyo, ang check engine dapat namamatay once umandar na ang makina. Kapag umandar na makina at lahat hindi pa rin siya namamatay, ibig sabihin may problema sa computer box ninyo o something sa makina ninyo. Kaya kailangan nyo ipa-troubleshoot, so ipapa-scan ninyo yun. Okay? So start nga natin to. Ito, para lang uli sa newbie to mga paps ha. Hindi sa bihasa. Ayan, okay. So alright na siya. Okay na siya. So yun, dating gawin mga paps. Kung may napulutan kayo ng diskarte dito, budget tips, like, comment, share, and subscribe, and Papi Power. Alright, okay na siya. Pwede nang gamitin. Tingnan nga natin kung tataas. Yun yung nasira dati. Oh yun o, tumataas na. Okay. Alright. Dito. Mataas ba? Yun o. Okay na. Sarap kasi sa pakiramdam kapag yung sasakyan may gumagana lahat, diba? Okay.